Abay may nagbabadyang kudita na naman sa Senado. Nagbigay nga ng babala si dating Senate President Tito Soto matapos niyang sabihin na posible pa umanong magkaroon ng panibagong leadership change sa Senado sa gitna ng umiinit na tensyon kasunod ng pagkakaupo ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Sa isang panayam, inamin ni Tito Soto na hindi na bago sa Senado ang mga biglaang pagbabago ng liderato at maging siya nga daw mismo ay ilang beses nang nakaranas ng ganito sa loob ng kanyang mahabang panahon sa mataas na kapulungan. Ang sabi pa niya, merong madalas na manipis noong panahon ni Nene Pimentel. 13 lang kami, naging 11 kami, naging 13 kami, tapos naging 11 din kami. So mukhang may pinaplano itong si Tito Soto na palitan agad bilang bagong Senate President si Alan Peter Cayetano. At sa pagbabanta na ito ni Senator Tito Soto, abay parang hindi yata magtatagal sa Senate President Alan Peter Cayetano. Abay bago yata magsimula ang impeachment proper sa Senate, abay may change of leadership na naman sa Senado. Siyempre, kailangan nilang siguraduhin na mako-convict si Vice President Sara. At habang yan ang kanilang inaasikaso, pinaglalaanan ng panahon ay patuloy pa rin na nagugutom, naghihirap ang mga Pilipino. Kaya nga ba itong si Trillanes abay isiniwalat na malapit na rin daw ilabas ang ICC arrest warrant laban kay Senator Bongo. So pagkatapos si Senator Bato, ngayon si Senator Bongo naman ang inyong aabalahin. So kaya ngayon, napakalakas ng loob ni Tito Soto at nagbababala na maaaring mapalitan agad si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Dahil ba ipahuhuli ninyo si Senator Bongo at si Senator Bato? Ito ba ang plano ninyo na mabawasan ang 13 na majority? Kaya nga ba hindi ninyo matransmit ang articles of impeachment? Kasi bago na yung leadership sa Senado. So walang kasiguraduhan na mako-convict si VP Sara at tiyak mapupurnada ang inyong mga script dahil bago na ang liderato sa Senado. Kaya hindi ninyo tinatransmit ang articles of impeachment. Ano pang hinihintay ninyo? At sa sinasabi ni NBI Matibag na dapat nang arestuhin sa Senator Bato, ayon naman kay Alan Peter Cayetano, ay tanging Philippine court lamang or Philippine court warrant ang maaaring umaresto kay Senator Bato. Kaya naman may isang abogado na nagpaliwanag patungkol dito sa issue na ito. Panoorin natin ang buong video. Pag-usapan po natin yung sinabi ni Auntie Claire kanina, no, na yung pag-aresta daw kay Bato is pursuant to RA 9851. Again, para sa mga hindi abogado, ito po yung sinasabi ng batas. If you look at Section 17, ang sabi doon, kung may international tribunal that's already conducting investigation and prosecution, our Philippine authority may dispense with the same investigation and prosecution and instead may surrender or extradite the person to said tribunal. Again in both cases, kung mapansin nyo, ang ginamit po na word ay may. So, directory, hindi siya mandatory. Ibig sabihin, may option ang gobyerno, may prerogative. Now, assuming for the sake of argument, na sabi ng gobyerno, sige, isurrender natin siya, may kulatila na sa Section 17 na nakalagay, subject to applicable extradition laws or treaties. So kung gusto mo siyang i-extradite, you have to go through the usual extradition process. At kung gusto mo naman siyang i-arrestuhin pursuant to a treaty, tignan natin kung ano yung sinasabi nung nasabing batas. In the case of Bato, of course, we have the Rome Statute. Sabi po sa Article 59, once the person is arrested, hindi inaasahan ng ICC na isasakay mo siya sa eroplano tapos diretso dadalhin mo siya sa dahig. In fact, Article 59 is very explicit in saying that that person should be brought before a Philippine Court, National Judicial Authority para makita kung tama ba yung warrant at yung mga karapatan niya ay nagagalang. So may judicial process. At the end of the day, kung may gray area nga dito at pinagtatalunan, talagang court lang ang makaka-resolve niyan. Yes. Diba? At which I think the court really has to do that kasi medyo magulo yung RA 9851 tsaka Rome Statute. Sipin mo sa RA 9851, we can dispense with investigation, isurrender na lang. Pero di ba sa ICC, hindi naman sila pwedeng makialam kapag hindi natin, kapag kaya natin. Kasi di ba complementary lang sila. So anyways, abangan natin kung anong mangyayari rito. So ang sinabi ni
Attorney Edward Chico ay patungkol sa ating judicial. Siyempre marami ang magtatanong, bakit si Tatay Digong sa pilitang isinakay sa eroplano, pinuwersa, nadalhin sa The Hague, at bakit tinanggap siya ng ICC? Hindi man lang dumaan sa ating Philippine Court. Ay syempre, politika na dahil lang sa pagtataksil sa ating bayan, pagtataksil ng Marcos administration sa soberanya ng Pilipinas. At mismong kapwa Pilipino pa ang ipinamigay sa ibang bansa, sa banyaga. So dito kay Senator Bato, talagang dadaan muna sa Philippine Court. Pero ito lang ang isang punto. Gusto man natin si Senator Bato o hindi para sa ibang tao, but I would rather have a Senate President tulad ni Alan Peter Cayetano na willing to stand up for a fellow Filipino at mag-i-insist na ang Philippine Court muna natin ang aaksyon bago isurrender ang ating kapwa Pilipino sa ibang banyaga o dito nga sa ICC kung mayroong ICC warrant. Kasi hindi po pwedeng mag-shortcut gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. And I'm sure sana yung madesisyonan na ng Supreme Court ang mga petisyon dito. Dahil sa totoo lang at sa aking opinion, illegal ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte dahil hindi siya dumaan sa ating Philippine Court. Na kahit halimaw ang tingin kay dating Pangulong Duterte ng ilang mga kritiko niya, ay may karapatan pa rin ng dating Pangulong Duterte dahil siya ay Filipino. May karapatan pa rin siya sa due process natin. Pero hindi na ito tungkol sa personality ng isang tao. Ito ay patungkol sa ating soberanya, due process. Dahil meron naman tayong justice system dito sa Pilipinas at nagfa-function pa ito. So dapat, ang umaksyon unang-una ay ang ating Philippine Court, hindi ang ibang banyaga. Oo, we may disagree sa iba na kritiko ni Senator Bato, ni dating Pangulong Duterte. Pero mas matimbang dapat sa atin na dapat Philippine Court muna ang magde-decide sa magiging kapalaran ng sinumang Pinoy na nasasakdal. Siguro, yung iba sa inyo hindi ibinoto si Senator Bato. Hindi nyo siya gusto. Meron ding iba, gusto siya. Magkakaiba tayo Pero bilang senador, at lalo ngayon, na down si Senator Bato. Pero naniniwala ako na bilang isang Pilipino at bilang Pilipino rin siya, ay may karapatan siyang dumaan sa tamang proseso, sa proseso ng batas, dito sa ating sariling bayan. Sa Philippine Court muna bago siya ipaubaya sa dayuhang hukuman. Ewan ko ba sa ibang mga anti-Duterte? Pilipino din naman kayo. Oo nga't magkakagalit ang iba sa inyo pagdating sa politika, pero isipin nyo, Pilipino din kayo. Kapwa Pilipino. Sa tingin ninyo, posible kayang mapalitan na naman sa Senate President Alan Peter Cayetano? Magkaroon na naman kaya ng kudita sa loob ng Senado? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.